Ganun po ba, tiya? Wala po kayong kuryente ngayon. Sige po, uwi na lang po ako. Maraming salamat po Uy ma, wala na si Rosalie. Tara, manood ulit tayo. Oo anak, teka lang, sisilipin ko muna, baka mamaya bumalik. Halika na, hinaan lang natin para walang ganong makarinig. Sige po. Kylie, anak, kakain ka na ba? Mamaya na po ba? Tatapusin ko muna yung pinapanood ko. Dito na ako. O, Arisha, anak. Kanina pa yan ha, hindi pa ba kayo tapos dyan? Tapos na po yan, Nay. Paano po kasi? Si Rosalie po, ayaw pang umuwi. Ganun ba, anak? O, Rosalie, tapos na pala yung pinapanood nyo kanina pa Bakit hindi ka pa umuwi? Baka hinahanap ka na dun sa inyo ng nanay mo at patutulungin ko na rin tong pinsan mo Tiya, hindi naman po ako hanapin doon ni nanay. Nagpaalam naman po ako. Ay nako, Rosalie, kahit pinayagan ka, huwag mo na tapusin yung pinapanood mong yan at lalaki yung kuryente ko sa'yo at marami pa akong gagawin dito sa bahay. O sige na, Rosalie, umuwi ka na dun sa inyo. Sige po, tiya. Uwi na po ako. Ma, manonood pa po ako O sige anak, buksan mo na lang uli yung TV, tas isarado mo na tong pinto para wala nang ibang pumasok dito. Pinaalis ko lang talaga yung pinsan mo at maghapon na ditong nanonood Sige po. Saan si nanay? Tay, asan po si nanay? Oo nga pala, Rosalie. Maagang umalis yung nanay mo Kasi may kausap siya. Baka sa Manila na siya magtatrabaho bilang isang labandera. Kaya hindi na siya nakapagpaalam sa'yo, anak. Baka mahuli siya sa bus na sasakyan niya Ganun po ba, tay? Tay, ibig sabihin po, di na po ba uuwi dito si nanay? Ako ba, anak? Uuwi pa rin siya. Kaso nga lang, matatagalan. Kasi nga, stayin siya. Kasi anak, alam mo naman, wala naman tayong hanap buhay dito. Kaya nag-taste yung nanay mo, malayo sa atin, para mapagtrabaho sa Maynila. Para pang suporta sa pag-aaral mo. Ganun po ba, tay? Nak! Aalis muna ako kasi extra lang muna ako. Sige po, tay, mag-ingat po kayo. Tay, pwede po ba? Doon lang po muna ako kila tiya. Manonood lang po ako ng TV. O sige anak, basta bumalik ka rin dito kasi walang tao rito sa bahay Sige po, tay. Sige na. Tiya, Arisha. Ba't wala na doon yung TV nila? Arisha, Tiya. Tao po. Try ko nga muna. O Rosalie, bakit? Arisha, makikinood ulit sana ako Kaso, ba't nawala dyan yung TV nyo? Yung TV ba namin, nilipat kasi namin Kaya hindi pa ako makapanood, naglinis kasi kami. Ganun ba, Arisha? Sayang naman, di ko naman susubaybayan yung pinapanood kong palabas. Sige, Arisha, babalik na lang ako bukas. Ano? Babalik ka bukas? Sige. Sige, Arisha, babalik ako bukas. Ano? Manonood na naman siya bukas. Kaya ako nga pinalipat yung TV para hindi siya makanood. Makanood na nga lang ulit. Tao po, Ate Isang. Tumatawag. Arisha, Opo. anak, nanonood pa ako Huwag mo munang ililipat O, ikaw pala, Aris. O, ba't na pa rito ka? Magbabayad ka na ba ng utang mo? Tagal-tagal na nun Po, Ate Isang. Kaya po ako napunta rito. Magbabayad na po ako ng utang ko. Kaso nga lang, di ganong kalaki. May kulang pa rin ako. Nagpadala na kasi yung asawa ko Ano, Aris? Ang tagal-tagal ko nang inantay na bayaran niyo yung utang nyo. Tapos hindi mo pa rin pala mabubuo. Ate Isang, pasensya ka na. May kulang din talaga yung padala ng asawa ko Binabudget ko rin kasi, pangkain namin ng anak niya. Pero huwag kayong mag-alala. Pag nagpadala ulit siya ng pera, ibibigay ko agad yung kakulangan. Ay nako, Aris. Paano ba naman kasi ang asawa mo? Mangangatulong lang din pala, hindi pa sa ibang bansa. Ang liit-liit naman ang kita dito sa Pilipinas, dito pa naisipang mga tulong.
At saka ikaw kasi, hindi ka humanap ng trabaho eh, para hindi ka umaasa lagi sa amin dito. Ito tatandaan mo, Aris ha, hindi porket kapatid ko yung asawa mo, lagi ka na lang aasa sa akin. Ma, nilipat ko na to. Nanonood pa ako ng cartoons eh. O sige na anak, akin na nga yan. Sige na, basta yung kakulangan nito, ibalik mo agad. Sige po, Tisa. Tay, ang tagal niyo naman po. Di niyo pa po ba ipapaayos yan? Di naman po kayo marunong yan eh. O ba, anak? Sa naman ipapaayos ko dito, gagastos lang tayo. E di, bibili lang natin ng pagkain niya. Sa may bayad ko lang. O nga pala, anak. Kapon pala, nakapanood ka ba doon sa tiya mo? Di nga po tay eh. Sabi po ng pinsan ko, maglilinis po daw sila dun sa bahay nila. Kaya po pinasok po nila tiya yung TV nila. Ah, ganun ba na? Oo nga tay, buti na lang po pinaalala niyo po sa akin. Tay, pwede po ba manonood po muna ako kala tiya? Aabangan ko po kasi yung pinapanood ko eh. Ganun ba, anak? O sige, anak. Basta umuwi ka rin agad, ha? Kasi kakain na tayo. Sige po tay, maraming salamat po. Tiya, Harisha, tao po. Tiya, pwede po bang panood po ako? Tao po. Tao po. Uy ma, andyan na naman si Rosalie. Makikinood na naman yun. Kaya nga anak, ipapatay natin yung TV, huwag ka maingay, tapos lumabas na tayo. Sige po. O Rosalie, bakit ka ba sigaw na sigaw? Ano bang kailangan mo? Tiya, makikinood po sana ulit ako. Ah, makikinood ka Rosalie, naku. Kita mo naman, walang kuryente ngayon, brownout ngayon eh, di ba anak? Oo nga, di nga ako makapanood eh. Boring tuloy sa bahay. Ah, ganun po ba, Tiya? Wala po kayong kuryente ngayon. Sige po, uwi na lang po ako. Maraming salamat po ah. Uy ma, wala na si Rosalie. Tara, manood ulit tayo. Oo anak, teka lang, sisilipin ko muna, baka mamaya bumalik. Halika na, hinaan lang natin para walang ganong makarinig. Sige po. Sabi ni Tiya, wala daw silang kuryente. Ba't yung kwarto nila may ilaw? Tsaka yung TV nila narinig ko bukas. Hirap palang gawin ito. Tama nga siguro si Rosalie. Pagawa ko na lang kaya ito. Kaso, sayang naman yung ibabayad ko. Pangkain din namin. Tsagain ko na lang to. Mabubuo ko rin to. So, ito. Tatanggalin ko. O anak, bilis mo naman yata nakarating. Kala ko ba manonood ka sa tiya mo? Tay, sabi po ni Tiya, brownout po daw. Kaya hindi po ako makakanood. Ano anak? Brown out? O anak, hindi naman brown out ah. Isa kanila tayo nakakapit ng kuryente ah. May kuryente naman. Tay, ba't po sabi po ni Tiya, brownout po daw? Baka po ayaw lang po niya ako panoodin dun sa TV nila. Tay, ba't ganun po? Pamangkin niya ako. Kapatid niya si nanay. Ba't parang pinagdadamutan niya tayo? Alam mo anak, hindi naman lahat ng kadugo mo ay ituturing kang pamilya. Minsan, kung sino pa yung mismong pamilya mo, siya pa yung magdadamot sa'yo. Kaya anak, sana kahit ganun sila sa'yo, huwag ganun ang gagawin mo sa kanila. Kumbaga, pakita mo na hindi ganun ang ugali mo para sa kanila. At ituring mo pa rin silang kapamilya at hindi ibang tao. Pero anak, kahit ibang tao, huwag mo pa rin gagawin yung ginagawa nila sa'yo. Opo, Tay. Tay, alam nyo, pag nakapagtapos lang po ako ng pag-aaral, bibili po ako ng malaking TV. At kung sino pa man po yung manonood sa akin, papabayaan ko po. Hindi po kagaya ng nararanasan po natin. Tama yun, anak. O Rolly, nandiyan ka na naman. Umayos ka nga dito. Nakikinood ka na naman. Sarado ko nga itong bintana. Kylie, itigil mo nga yan. Hindi maganda yung ginagawa mo. Rolly, pumasok ka dito. Nay, bakit niyo po pinapasok yun? Eh nakikinood lang naman siya dito eh. Alam mo, Kylie, hindi maganda yung pinapakita mong ugaling ganyan. Rolly, pumasok ka dito para makapanood ka ng maayos. Tara. Hindi, po ka na.
Alam mo, Kylie, maswerte ka. Kasi may ganito tayong bahay, TV. Tignan mo siya, kailangan pa niya magpunta sa ibang bahay para makapanood ng TV. Samantalang ikaw, kahit anong gusto mong panoorin, napapanood mo. Tingnan mo siya, anak ko. Ang saya-saya niya kasi nakapanood siya ng TV. Parang ako dati, nakikinood lang ako sa tiya ko. Pero halos pagdamutan din nila ako kahit kadugo ko sila. Pero anak, hindi ako gagaya sa kanila. Kaya anak, sabi ko sa sarili ko, pag nagkaroon ako ng malaking TV, hindi ako magdadamot sa kanila. Kaya ikaw anak, huwag kang maging madamot. Alam mo ba, mas maganda manood ng TV pag marami. Nay, ganyan ka din po pala dati. Sorry po at pangako, di ko na po ulitin sa kanya. Tama yan anak. O sige na, manood na kayo ni Rolly. Sige po, Nay. Rolly, gusto mo ikaw mamili ng palabas? Ito yung remote to, ikaw mamili ng palabas. Talaga, Kylie? Sige, mamimili na ako palabas.